Habang naglalakbay kami sa Sweden, napadpad kami sa isang lugar sa loob ng kagubatan na sumasalamin sa kasaysayan ng bansa. Ang kwentong ito ay konektado sa isa sa pinakamatandang industriya ng Sweden, ang pangtutroso. Ang natagpuan namin ay isang malaking ari-arian, itinayo ng mga taong 1,800 ng isang pamilyang nagsisikap mabuhay dito. Maraming henerasyon ang tumira at nagtrabaho rito sa pagdaan ng panahon. Umasa sila sa mga kagubatan sa paligid. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang industriya. Naging sentralisado ang pagtutroso at unti-unting nawala ang maliliit na operasyong tulad dito. Isa-isang umalis ang mga pamilya hanggang sa isa na lang ang natira. Sa loob ng bahay, nakita namin ang mga dokumento, litrato at gamit na tumutukoy sa huling tumira roon. Si Nani, isang matandang ginang, ay nanirahan dito mag-isa matapos umalis ang iba. Nang siya ay pumanaw noong 2001, lahat ay naiwan. Halos 2 siglo ng kasaysayan ang nanatiling nakakalat sa buong bahay. Ngayon, papasok tayo para makita kung ano ang naiwan. Nasa paborito nating bansa tayo. Ay wow, may dumaang tren! Bahagi yan ng kwento, pero nandito tayo sa paboritong bansang Sweden at may napakagandang lugar kami para sa inyo. Sobrang laki ng lugar na ito, di ko ma-imagine kung gaano kalaki. Pero gaya na narinig mo sa kwento, dati itong gilingan ng mga manggagawa o isang pabrikang gilingan. Paano mo nga ba sasabihin yon? Sasabi ko, isang sawmill. Sawmill, yan pala ang tamang salita. At ang mga bahay na nakikita natin dito sa gilid ay mga bahay kung saan siguro tumira ang mga manggagawa ng pabrika. Malamang, oh. Marahil dahil napakalaki ng Sweden. At kung kailangang pumasok araw-araw ang mga manggagawa noon, lalo na nung hindi pa gaanong laganap ang mga kotse, napakahirap sigurong bumiyahe, lalo na sa taglamig mga kaibigan. Oo, gusto mo bang makita ang loob? Oo, kahit isa lang sa mga ito. Oo, sa tingin ko pareho lang naman sila. Malamang kumpara sa mga manggagawa, oo. Oo. Maniwala ka ba na kasya talaga sa bulsa ko ang tracking drone na to? Ito mga kaibigan ang Hover Air X1 Pro Max. Matagal ko nang gamit ang drone na ito tuwing nag-e-explore. Ngayong linggo, sinsponsor ulit ng Hover Air ang channel. Ang drone na ito ay parang maliit na cameraman sa bulsa mo. Natutupi ito, lumilipad agad mula sa palad mo at hindi na kailangan ng controller. Ito rin ang unang drone na may tunay na 8K na video. Walang upscaling dito. Sobrang dali. Isa pang astig na tampok ng drone na ito ay may 15 iba't ibang mode na mapagpipilian. Ang paborito ko talaga ay ang follow mode, pero may bagay dito para sa lahat. Kahit saan ka sa mundo o ano man ang gawin mo, kukunan ka ng drone na ito ng napakagagandang cinematic shots. Kung gusto mo ng sariling lumilipad na cameraman, tingnan ang link sa description. Salamat Hover Air sa pagsuporta sa video natin ngayong linggo. Makikikita mo pagpasok mo. Ayos ka ba? Oo, o medyo magaspang ang itsura nito. Oo. Hindi na nagamit ang mga ito, sa tingin ko, sa loob ng mga dekada. Oo, isang napakasimpleng bahay lang na may lahat ng pangunahing pangangailangan na kakailanganin ng isang manggagawa sa pabrika. Tulad ng kalandon, parang kusina at may lugar dito para umupo. Isang makinang panahi. Uy, sino ang nanahe, ah? Buskwarna. Oh, Swedish na tatakyan, kaibigan ko. Magandang makinang panahi na vintage. Tulad ng nakikita mo, lahat ng mga pangunahing pangangailangan na kakailanganin ng isang tao ay nandito. At sa tingin ko, para sa isang manggagawa noong panahong yon, medyo maayos ang kanilang kalagayan. Oo, medyo maluwag to. Gusto ko ang bahay. Mukhang kalan nito. O may oil pump para maglagay ng grasa sa gamit. At dito sa likod, sa dulo, mayroon tayong maliit at komportableng kwarto na may isang kama sa sulok. May maliit na mesa. Lahat, pati na yung typewriter bro. At may calculator pa. Oo, pare. Ano? Oh. Isa sa mga typical na Swedish na kalan o Scandinavian na kalan masasabi ko. Talagang gusto ko ito. Maganda. Ibig kong sabihin, kung ako ay isang manggagawa, gusto ko talagang tumira dito. Toto. Marahil, pasensya na. Mukhang komportable to. Oh! Maliit pero komportable.
Isipin mong malamig ang araw ng taglamig, tapos nandito ka sa loob. Parehong-pareho ito sa isa pa. Isa na naman kusina ito. Oo. Oo, malamang mga apartment ito o kung ano man. Oo. Kaya maraming manggagawa ang titira dito. Oo, tulad na nakikita mo, halos wala nang natitira rito. Ang mga talim ng lagari mismo. At yung isa pang gusali sa tabi nito ay malamang pareho lang din. Kaiser. Di ko alam kung taga anong bansa ang brand na yan. Oo, ako rin. Nakakita na ba tayo ng Kaiser dati? Sa tingin ko, hindi pa. May nakasulat na suweko dyan. Kaiser Fabrik, Kaiser Slautran. Parang tunog Aleman o suweko ito para sa akin. O kaya naman, gumamit na lang tayo ng German na accent. Oo. Baka kailangan ko lang baguhin konti ang accent ko dyan. Oo. Ang mga bahay ng mga manggagawa. Ibig kong sabihin, kilala ang Sweden sa magagandang patakaran para sa mga manggagawa at sosyalismo. Oo! Napakakayaya. Napakakaya-aya, tama. Oh, sige. Mas maayos pa ang mga lugar na ito noon. Oo, totoo yan. Pinagdedebatehan pa rin kung kailan iniwan o nagsara ang kumpanya, pero halos wala nang natira doon. Sa tingin mo ba sinama ng mga manggagawa ang mga anak nila? Sa tingin ko, oh. Kung ito ang bahay nila, ibig kong sabihin, bakit hindi? Oo. Kaya malamang ilang pamilya ang nakatira dito kasama ng pangunahing pamilya. Ang mga may-ari ng negosyo na nakatira dito, ang ibig kong sabihin, tinawag ito ng mga kaibigan kong Suweko na isang mansyon o villa. Pero para sa akin, isa lang itong bahay na normal ang laki. Para sa mga Suweko, medyo malaki ito. Oo. Dahil napakaliit ng mga bahay sa Sweden, Ginagawa nilang maliit ang mga bahay para madali itong painitin tuwing taglamig at hindi ganong malaki ang konsumo sa enerhiya. Kaya susurin natin ito ngayon. Pero dito mismo sa likod natin, sa gubat, may isang napakalaking pabrika at mga pasilidad ng imbakan. Sa dulo ng video, pupuntaan natin yon kaya manatiling nakatutok. Tingnan nyo rin ito mga kaibigan. Mga bro, tingnan nyo ang DK merch sa link sa description. Handa ka na ba? oh, handa na ako. Handa na akong i-explore ang lugar na ito. Tingnan natin. Masaya akong makabalik sa Sweden at mag-explore dito. Excited ako sa bahay nito. At pumasok na tayo sa gusaling ito. Mamaya, akyat tayo sa itaas. Nandito na tayo ngayon sa hallway ng lugar. Makikita natin na pati ang mga jacket ng mga taong dating nakatira dito ay naiwan pa rin. Tara, pasok tayo! At agad tayong papasok sa isang napakakaraniwan at napakagandang Suwekong kwarto. Ito ang kainan. Puti na puti. Talagang Suweko. Napakakaraniwan yan at sobrang praktikal at simple lang ang mga kasangkapan sa mga lugar na to. Oo, mas maraming puti, mas maraming liwanag ang nare-reflect, kaya mas maliwanag ang paligid. Mahirap ang mga buwan ng taglamig lalo na sa bahaging ito ng Sweden dahil ilang oras lang ang liwanag ng araw. Kailangan ng mga tao ng maraming liwanag sa kanilang buhay. Sa tingin ko, ito ang ipinagmamalaking bahagi ng bahay. Siguro nga. Kasama ang mga acorn. Ang ganda talaga. Natuto na tayo dati nung nasa Linwood Hall tayo kung ano ang ibig sabihin ng mga acorn. Parang welcome ba yon? Oo, tama. Isa itong simbolo ng pagtanggap. Oo. Huling beses silang tumira rito, nagsindi sila ng huling apoy dito. Parang nagkalat ang abo sa buong sahig, ewan ko kung bakit. Pero hindi rin kami sigurado kung kailan umalis ang mga taong tumira dito dahil alam namin na baka nagsara ang negosyo mga 18 19, 1980 o 19 Pero tiyak ako sa mga umalis pagkatapos. Mukhang ganun niya, oo. Apat na upuan sa paligid ng hapagkainan, silipin natin ang mga ito. Hindi ito mga upuan mula sa IKEA, pero karaniwan itong mga upuang Suweko. At gusto ko rin talaga yung bangko na yan. Oo, parang daybed siya. An astig. Nabubuksan ba yan? Oo, puno yan ng mga kumot. Pero teka. Ano? Hindi ba kamalang yan? Sa tingin mo, nalalatag yan? Oo, siguro kung hiilahin mo. Oo nga, kamanga ito. Sa tingin ko, kapag hinila mo, nagiging kama lang ito. Hindi, pero gusto ko sanang makita. Tama ka. Wow!
Nagiging kama ito para sa bisita o parang ganon. Oh, napaka-practical. Multifunctional na kasangkapan. Sana natin yung nakita dati. Sige. Oo, gustong-gusto ko yan. Lalo na kapag may nadidiskubre kang maliliit na detalye tungkol sa mga kasangkapan. Astig yan. At saka, nakakapagpasiglan ng kwarto ang magandang painting o larawang may mga bulaklak. Isa rin ba itang multifunctional na kasangkapan? Nagiging mesa ito. Nabubuksan ito ng ganito at pagkatapos, nagiging buong mesa na ito. Simple lang pero matalino. Ang astig nun. Multifunctional din ito. Lahat ng bagay dito sa bahay na to. Punta muna tayo doon. Drana. Sige, mauna ka na. Sige. Sa luwa pa. Oh, ang gandang pasilyo. At narito ang pantry. Maraming gamit lang talaga. Ay, sandali. Nakita mo ba ito? Larawan ba yan ng bahay? Tingnan mo, may kalsada sa ibabaw ng riles. At ngayon, dalawa na ang riles ng tren. Noon, isa lang. Ano ang nagbago sa paglipas ng mga taon? Maraming nagbago sa paglipas ng mga taon. Oo. May isang kung saang blok ng kahoy sa loob ng bahay na ito. Bakit may dalawang random na piraso ng? Ibig ko sabihin, lagarian ito, kaya ayun lang. Maaring palamuti lang yon. At ito ay isang bagay na palagi naming nakikita sa Sweden or sige, sa mga bansang Nordic siguro. Napakakaraniwan, parang isang uri ng disenyo sa bahay. At mula rito, papasok tayo sa kusina. Magandang Swedish na kusina. Tulad ng dati, lahat ay napakasimple at functional. Anong inumin ang natira dito? Mukhang sasabog na ito. Oo, sobrang... Oh, may petsa dito. 2,000, 2,000 at 11, malamang ay okay pa ito ng ilang taon. Pero 5 taon lang ang nakalipas mula noon. Wow! Pero tubig lang naman yan, di ba? Oo, parang tubig lang ito. Oo, maraming naiwan na bagay, maraming... Oh wow! Gusto mo ba ng biskwit, Gino? Sige nga, subukan mo, Danny. Mas gusto ko ng wag na lang. May isa na namang pantry dito. Ito ba ang side entrance dito? O hindi? Likurang pasukan. Likurang pasukan ng bahay? Wow! Pero oo, ito ay isang typical na kusinang Suweko tulad ng nakita na natin dati. Itong Ferserfa na kalan, Ginawa sa Sweden. nagbibigay ng maraming init, pero yung ceramic sa paligid nito, oo, tama, sinasabi nga, pati dito. At pagkatapos lahat ng coatlets at iba pa ay nandito pa rin. Madalas naming banggitin sa mga video na ito na mababa ang mga countertop hindi dahil maliit ang mga tao noon, kundi para sa functionality. Nandyan pa ang mga huling pinggan at asukal, may inihahanda pa sila noon. Ako ay isang taong napakausisa. Tingnan mo ang mga pinggan at baso. Hindi pa nagagalaw ang bahay mula nang umalis ang mga huling nakatira dito. Sana makahanap pa tayo ng impormasyon tungkol sa kanila. Hindi naman marami. Mukhang kinuha nila lahat ng kanilang mga personal na gamit dito. Nang iniwan nila ang lugar na ito, Maganda naman pero iniwan nila ang gamit ng kumpanya. Isang serving window. gusto ko rin talaga itong bintana. Kapag bukas lahat ang astig. Bakit ganun yon? Wala akong alam. Sa likod, may maganda tayong timbangan. Isara mo ulit. At pagkatapos dito sa likod ng kwartong ito, may isa pang uri ng kainan pero parang mas bagay din siya bilang lugar na tambayan sa gabi. Sa tingin ko, At gustong gusto ko ang mga kulay sa kwartong ito. mas mainit din ang mga kulay dito. Sobrang kaya. Tingnan mo lahat ng palamuti sa dingding. At pagkatapos, heto naman. Pasensya na, didiretso na ako sa pinaka-exciting na bagay dito. O lahat ng piraso ng lagarian. Akala namin ito ay pang-ukit ng kahoy, Pagtatabas at pag-ukit, pero hindi kami ganap na sigurado. ito ay para sa pagsukat.
Hindi ko alam para saan ito. Tingnan mo ang laki ng talim ng lagare. Para maintindihan ang lugar na ito, balikan ang unang bahagi ng 19 na siglo nung rural pa ang Sweden at kagubatan ang pangunahing yaman nito. Ang pagtutroso ay isa sa pinakamahalagang industriya sa bansa. Tuwing taglamig, pinuputol ang mga puno sa kagubatan at sa tagsibol, nagiging highway ang mga ilog. Maraming troso ang pinapalutang sa ilog. Sa mapanganib na pagpapalutang ng troso na abot kilometro ang haba, nagtatrabaho ang mga lalaki sa ibabaw ng gumagalaw na troso, ginagabayan ito sa makitid na daanan at nilalagay sa panganib ang buhay araw-araw. Maraming maliliit na sawmill na pag-aari ng pamilya tulad ng isang ito ang matatagpuan sa mga kanayunan ng Sweden. Pinoproseso nila ang troso sa mismong lugar bago ito ipadala sa buong Europa na nagtulak sa mabilis na paglago ng mga lungsod at industriya. Pagsapit ng huling 1,000, 800 at unang 1,000 siyam na raangs nagbago ang lahat. Namayani ang malalaking industrial na sawmill, pinalitan ng mga riles ng tren ang transportasyon sa ilog at nawala ang saysay ng maliliit na operasyon tulad nito. Kasama ang lupang ito sa pagbabagong yon. Unti-unting natahimik ang dating sentro ng industriya ng troso sa Sweden. Noong nakatira na rito si Nani, wala na ang industriyang nagtayo sa lugar na ito. At pati na rin ang isang baston pang ski sa dingding. Ay, hindi ko pa yun nakita. Pero astig yun. May mesa ulit para sa 4, kaya pwede nating isipin na 4 ang nakatira dito. O, may punto ka dyan. Malamang 2 magulang at 2 anak. Karaniwan ang tipikal na pamilya. O, tingnan mo, mas marami pang gamit sa ski. May mga initial pa dyan na VL. May orasan dito na nakasabit sa fader at parang may manual pa sa ibaba. O may tren na dumadaan dyan. In so many. Ito ba ay isang gasera? Oo, mukhang ganun niya. Oh. Hindi, wala ng kuryente. Siyempre, wala na. Ginawa nila itong lampara. Oo, at meron itong parang balat ng baka o balat ng hayop dyan Baka bituka pa nga. na nakikita mo ang loob. Ano pa kaya ang meron tayo? Mga bato. Tinitingnan ko itong 2 malalaki. Ang galing nila, di ba? Nakalimutan ko yung salita, sarsa. Sarsa, o. At pagkatapos, may pahit din dito sa itaas. Ito ay isang paggamot para sa taong na kuryente, sabi niya. Dito, makakabasa ka ng kaunting suweko. Malamang na napakakapaki-pakinabang kapag nagtatrabaho ka sa isang malaking lagarian na maraming industrial at electrical na kadamitan. Pwedeng maging napakadelikado ng napakabilis. At syempre, bawat kwarto dapat may sariling fireplace. At ang mga ito? Alam ko kung ano ang mga ito. Oh, Pwede mo bang tingnan ang mga ito at alamin kung ano? para may pasok mo pa amo dyan. Ipasok ang mga paa? Oo. Pero paliwanagan mo ko. Iniikot ang mga ito sa puno ng kahoy at pagkatapos ay maaari kang umakyat sa puno gamit ang mga ito. Oh, yan na yun. Kukuha ako ng isa. Mag-ingat ka. Kita mo. Ilalagay mo ito sa paligid ng puno, tapos ikakabit mo ang sarili mo rito, tapos aakyat ka pa, at saka ka pa aakyat ulit, at malamang puputulin mo ang puno mula sa itaas. Wow, ang astig nun. Hindi, sandali. Wala akong ideya kung ano yun. Oo. Tama? Siya, nakuha ko na. Wow, ang daming kamanghamanghang bagay. Malamang mga lambat ng panging-isda yon. Oh, sigurado. Isa pa. Bote ng inumin o pader ng pag-inom. At dito, meron pa tayong kabinet na puno pa rin ng mga gamit. Mga tasa at plato at lahat ng kailangan mo. Gustong-gusto ko ang bahay na ito. Ako rin. Baga magpuno ng alaala ng nakaraan, marami pa ang kamanghamanghang bagay ang darating. Ang kwartong yun doon, oo, espesyal yun. Dahil ang kwartong yun, ginoomauna na po kayo. Salamat. Ipinaliwanag ang kanilang negosyo, ipinaliwanag ang lahat. Tingnan mo yan!
Sa tingin ko, ito ang koleksyon ng lahat ng kanilang dokumento sa paglipas ng mga taon. Tingnan natin ang ilan. Hindi ko ito ipapakita sa kamera para hindi mabunyag ang lokasyon. Mga magasin lang. Libu-libo lang na mga magasin ang iniwan dito noong 1996. Koleksyon lang ito ng mga magasin. Ano ang meron ka dyan? Hindi, mga larawan lang pero taro na. Oo, nakita-kitang tumitingin sa mga larawan. Sabi ko sa sarili ko, Gusto ko lang makita yung petsa doon, 2,000. Oo, malamang iniwan na yung pabrika noong mga dekada 90 at pagkatapos iniwan din nila yung bahay noong dekada 2000. ito ay 1982. Bakit nila tinago lahat yon? Talagang gaya ng sinabi natin, wala namang gaano. Ay hindi. May mga litrato ng mga tao dito. Talaga? Oh, Uy, aso! Tingnan mo. cute! May litrato ng aso, larawan ng aso. 1997, yan ang riles ng tren. Mukhang larawan ng mga tao yan. Mukha silang mga Suweko at yan ang labas ng bahay at yan ang balkonahe. Wow, ang dami palang mga larawan na naiwan dito. Iyan ba ang sala? Oo, yun nga. Iyan ang wallpaper sa sala. Hindi ko alam kung nasaan ang chandelier na ito. Wala na ito dito. Marami pa ring larawan ang natira. Heto, may lalaking nakatayo sa riles ng tren. Mahalaga siguro sa kanila ang riles ng tren. Mga photo album, karamihan sa mga ito ay tungkol sa kahoy gaya ng nakikita mo. Oh, may sense naman. Pero oo, akala ko talaga na ang bahay na to ay walang emosyon o parang walang tao. Pero nakakita na tayo ng ilang mga alaala na naiwan dito. Napaka-interesante rin nila at nakita na natin sila. Lahat sila ay napapakita ng Palestina. Nakikita natin dito ang mesa nila sa trabaho na malamang dito ginagawa ang lahat ng negosyo nila. At lahat ng magasin na ito, Bakit kaya ang dami nilang magasin dito sa lugar na ito? dahil sa inip, hindi ko alam. Malamang koleksyon lang yan sa paglipas ng mga taon, may mga kalendaryo at kung ano-ano pa. Astig pa rin naman. At doon sa sulok na yon, Ano? Parang makinang panahito pero hindi ako sigurado. Wala akong ideya. Ibang klase ito ng makinang panahi. Mukhang analog ito. Para sa akin, industrial na makinang panahi ito. Ay, Diyos ko. Talagang heavy duty ito. Talagang luma na ito. Tingnan mo ito. ay ang ganda ng eskudo dyan. Isa itong patente. Elastiko? Elastiko? Sa tingin ko, elastikong disenyo ang tinutukoy. Grabe, ang hirap paikutin yan. Sobrang hirap paikutin. At dito naman, meron tayong maliit na pahingahan na may ilang pang kung ano-anong bagay. At syempre, ano ang Sweden kung walang silyang tumba-tumba? Ay, natapakan ko. Mag-ingat ka, mukhang masama na kalagayan yan. Matagal na ito. Toto, Mas mukhang upuang pampahinga ito kaysa rocking chair. pero gusto ko ito. Ganoon din ang Sweden sa Estados Unidos. Lagi silang may mga rocking chair. Dito tayo dadaan. At mula doon, papasok tayo sa pinakamagandang kwarto ng bahay. Malamang ito ang kwarto kung saan sila madalas nagtatagal. Mahilig sa musika ang mga tao rito, kaya maraming instrumentong pang-musika sa kwartong ito. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo kung paano talaga tumugtog ng piano? Wow. No. Sa tingin ko, astig na nandito pa rin lahat ito. Stockholm. Wow. Hindi pa kami nakakakita ng isang Hoffman mula sa Stockholm dati. Hindi. Hindi, sa tingin ko, hindi. Sigurado rin ako hindi pa ako nakakakita ng ganun. Nasa magandang kondisyon pa rin. Pwede mo pa bang buksan ng mas malaki? Pwede mo bang buksan ng todo?
Para sa hindi pa nakakita ng loob ng piano, Noon. parang maliliit na martilyo na tumatama sa mga kwerdas. Exact. Makikita mo dito ang wallpaper na nasa litrato kung saan nakatayo ang babae. Yung guhit na yon. At mas marami pang tiraso ng mga instrumento dito. Wala akong ideya. Mukhang ito rin ang loob ng isang piano. At malamang kahon ng gitara yan na meron tayo dito. O may mas alam ka ba tungkol dyan? Oh, mukhang ko ng gitara na. Mga painting kahit saan. Ay, gusto ko to. Mukhang Swedish talaga. Oo. Pero yung mga painting sa likod, babae lang na umiiyak. Ah. Oh. Tingnan mo to. Ito ang lugar nila para umupo. Napansin mo na ba? Oo. Ibig ko sabihin, sira na, pero kahit ganon. Bihira ang ganitong instrumentong basta iniiwan. Napakamahal ng instrumentong ito, kaya nga. Magandang lugar para umupo dito na may dalawang upuan. Mukhang sobrang komportable. At may bangko rin sa tabi ng radiator. Ang ganda! Isa ito sa paborito kong piraso, pero tingin ko dito tunay. Posible. Mika! 18, kung ilan. 18, 88. Wow! Parang napaka-peke nito. Pero hindi ko alam. Dito, napag-usapan at napagdebatehan na rin namin ito. Nakakita ka na ba ng ganitong gitara dati? Pwede ko ba itong ilabas? Oh, ilabas mo na pakiusap. Para nakita ko na ito. Sitar ba ito? Di ako sigurado. Wala akong alam kung paano tuktugin yan. Siguro ganito mo siya hawakan. Siguro ipapatong mo lang ito kahit saan. Astig na instrumento yan. Talagang kakaiba. Parang gitara dahil sa mga fret, pero meron ka namang... Hindi namin alam kung paano ipapaliwanag ito. Baka yung mga string na walang fret ay para sa chord o bass. Kung may Suweko o taga-Scandinavia na may alam dito, ipaalam nyo sa amin sa comment sa ibaba. Kasi oo, ito yung mga bagay na nararanasan mo pero hindi mo maipaliwanag. Ang astig nila. Isa itong painting mula noong 1928. Ang gintong frame sa paligid nito. At nang sabihin naming talagang lahat ay naiwan sa bahay na ito, lahat talaga ang ibig naming sabihin. Mukhang inukit ito ng kamay. Diyos ko. Oo, parang garing ito o kung anuman. Ang pinong-pino. Hindi ko alam, ikaw ang marunong dyan, pati yung mga plato sa ibaba at ang tiset. Talagang astig. Ito ang mga pinagmamalaki nilang pag-aari. Ginagamit lang nila ito sa sobrang espesyal na okasyon. May mesa at 3 upuan sa paligid. Lagi itong nasa tabi ng bintana. Oo. Sikat ng araw. Oo, yung kaunting liwanag na meron sila. Oh, pero napansin mo ba na wala silang talagang malaking ilaw? Wala. Medyo kakaiba yun, di ba? Makikita natin doon ang mga ilaw na nakakabit sa dingding. Tama. At ang huli kong ipapakita dito sa kwarto ay maliit na poof. Gustong-gusto ko talaga ito. Sige. Astig ang bahay. Oh, sobra. Sa itaas? Astig. Oh, tara na. Nakita mo na ba itong trapdoor dito sa ibaba? Sa tingin ko, may napakaliit na silong sa ilalim nito. Oh, wow. Wow. Mag-ingat ka. Pulang lason. 2,002. Ipapasok ko na lang ba ang camera? Hindi ko na kailangan kumasok dito. Sobra na. May bato sa lupa. Masyado itong maliit para makalakad sa loob, pang maintenance lang talaga. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Isasara ko lang ito. Oh, mabigat pala talaga ito, yung kahoy na ginamit sa sahig. Ibig kong sabihin, kailangan naman talaga. Oo, matibay talaga ang mga bahay na to. Siguro nakakatawa ang ganitong pakiramdam. Tara, akyat tayo at ipakita ang mga kwarto. Heto ang balcony. Pwede bang pumunta doon? Hindi. Iyan ang balcony na pinakita natin dati sa litrato. Oo, kita mo naman. At may banyo sa likod mo. Oo, napakaliit.
Pwede kang pumasok at ipakita mo lang ito. Isang kubeta. Wala masyado. Wala masyado. May shower dati dito pero yun lang. Gusto ko ang parteng ito sa taas. Sa tingin ko, nagpapalipas din sila ng oras dito. Lalo na kapag nag-ehersisyo. May isang tao na nagbisikleta ng 185 kilometro gamit ang bisikletang ito. Astig! Madalas nating makita ito sa mga abandonadong lugar. Totoo. Lalo na sa Hilaga, kapag naipit ka sa bahay, kailangan mo talagang may mapagkakabalahan. Kailangan mo ng activities kasama pamilya. Hindi kasama ang pamilya, mag-isa lang. Gusto mo bang pumunta muna sa kwartong yon? Tara na! Oo, ito na ang master bedroom sa tingin ko. Yung dalawang magkatabing kama, kadalasan naming nakikita sa Sweden. Parang yung nakabaon sa pader na may kurtina sa taas tulad sa France pero Swedish style. Simple lang ang kasangkapan. Kahit ang Some clothes. Sweater na nakasabit pa rin dito. Gandang sweater. Nakaayos pa rin ang kama. Ang unan ay nasa itaas pa rin doon. Hindi ka panipaniwala. Lipat ka ng tren. Parang pang-5 na yata yon. Nandito lahat ng mga damit nila sa kabinet. Radiola. Ang ganda ng tatak. Parang kristal ang itsura ng mga pihitan. Maliit ang mga ilaw sa dingding. Oo, lahat ng sirang linen, syempre. Sige. Tingnan natin kung anong kwarto pa ang nandito sa itaas. Ito ba ay isang lampara? Sa tingin ko, Sa tingin ko, oh. Isa ito sa mga paborito kong kwarto. ang ganda talaga. Sa itaas. Ang komportable ng kwartong to. Parang prinsesa ka talaga sa kwartong to. Siguradong sa isa sa mga batang nakatira dito galing to. Wow. Tingnan mo ang disenyo ng kama na yan, may unan sa magkabilang dulo. Mas komportable ang tingnan. Ayos pa rin ang kama. Gusto ko rin ang frame ng kama. Oo nga. Para sa akin, talagang Italyano ito. Ibig mo sabihin yung may metal, oo. Yung gawa sa metal. Kadalas ang gawa sa kahoy, pero Talagang hindi ito karaniwan sa Sweden. Diego Schuster, alam man yan. Ibig sabihin niyan ay ang mga magkakapatid na babae. Gumagawa ng mga kabinet. Nariyan pa rin ang mga tulak ng bata. Oo, marami. Napaka-cute nito. Kahit sa sulok ng kwarto, may kuna ng sanggol na pareho ang estilo sa kama. Isa rin itong pull-out na kama gaya ng nakikita ninyo. Lumalaki ito habang lumalaki ang mga bata. Kaya hindi mo na kailangan bumili ng bagong kasangkapan. Dallas? Ha? Nakakakita kami ng napakaraming makinang panahi na hindi pa namin nakita dati. Yun ang makina doon. Ano? Ay, wow. Napakaganda rin. Sige. Ibig kong sabihin, isa sa mga maskara. Kermit? Gustong-gusto ko ang kwartong ito. Sobrang gusto ko talaga ang kwartong ito. Sumama kayo sa akin, Gino. Oo. Oo, nabibiyak ang sahig. Kailangan kong palakihin pa yon. Parang isa na naman ito. Narito ang silid ng mga bata. O ang totoong mga silid ng mga bata. Oo. Oo, syempre, talagang totoo. Ibig ko sabihin, ang cozy dito. Ang ABC, ang alpabeto sa itaas. Kita mo ba ang extra letra sa Swedish? Mas marami naman silang letra kaysa rito, di ba? Oo, meron nga. Mahilig siya sa mga pusa. Gusto ko ang mga dilaw na palamute at mga pusang nasa lahat ng dako. Gustong gusto ko ito. Borda ng mga pusa.
Kwarto ng mga bata. Diploma. At ito ay mula noong 1971. Wow. Hindi, Tina. Nagkamali ako. Heto siya. Naniniwala akong ito ang kanyang diploma sa basic school mula 1982. Kaya ito ang kwarto ni Tina, mga kaibigan. Nakasabit pa rin dito ang mga costume niya at maskarang payaso. Dito nila muling isinulat pero medyo iba ang aking pagkakasulat. Tinja. Ang nakasulat ay Tanya. Oo, pero sa Sueco, sasabihin mong Tunja. Hindi. Tanya. Nakasulat dun ay Tina. At dito naman, nakasulat ay Tinya. Ang weird nun. Kaya medyo kakaiba. Magkaiba ang pagkakasulat. Ang ganda ng kulay ng painting. Noon bata pa siya. Oh. Sige. Uy, sa harap ng astig na artipakto mula Sweden. IKEA. Halika dito. Tingnan mo sa kwartong ito. Tingnan mo sa sulok ng kwarto dito. Ay, grabe. Kahangahangang organo. Parang lahat sa bahay na ito ay tumutugtog ng instrumento. Kailangan mong maghanap ng libangan tuwing mga buwan ng taglamig. Anong gagawin mo kung maiksi ang liwanag ng araw? Parang lahat ng Suweko ay nag-ski at pagkatapos ay nasa loob lang ng bahay. Nag-ski sila papunta sa trabaho nila. Kung naninirahan ka sa Sweden at nanonood nito, ipaalam mo sa amin. Paano mo gugugulin ang mga araw na yon marahil ilang buwang sunod-sunod na puro dilim? Tingnan mo ito. Ang mga oso. Bakit may mga oso sa Sweden? Magandang tanong, di ko alam. Sige, may isa dito. Oo, tama yan. Kamanga-manga makita ang mga alaala dito. Ang mga painting na ginawa nila. Ang mga laruang pinaglaruan nila. Isa itong napakamasayahing kwarto. Lahat na yon ay naiwan na. Tingnan mo itong card na ito. Tingnan mo kung gaano ito katibay ang pagkakagawa. Gawa pa rin sa kahoy at metal. Alam mo, na yun puro plastic na ang gamit sa ganito. Totoo. Nabubuhay tayo sa isang plastic at kamanghamanghang mundo. Gusto kong bumalik sa dati. Tingnan mo kung gaano kagaganda ang mga laruang pinaglaruan noon ng mga bata. Plastic yan. Itinuturo mo yung mga plastic na bagay. 1976 sabi dito. Tumpak na representasyon ng Sweden. Ganyan ang Sweden, blondeng babae at pulang bahay sa likuran. Napakaganda nito kapag taglagas. Ano pa bang mahihiling mo kapag iniisip mo ang Sweden? Sige. At pagkatapos, dapat tayong pumunta sa bandang dulo rito. Prinsa ng damit. Malamang gumagana pa yan. Gusto ko itong paikutin. Sa tingin ko ito, ang silid pananahi. Sigurado. Oo. O parang maliit na belen o kung ano man ito dito. Oo, ang cute niyan. Sira na siya. Pero, May mga sinulid sila sa ilang patpat na kahoy. Nandito pa rin ang makinang panahi. Moskva na. Suweko na naman. halos di ko na mabasa. Pero, oo. Sa palagay ko, dati rin itong kwarto noon. Siguro. Siguro dati may kama dito, pero baka pinalitan na nila. Sige. Magandang bahay, di ba? Gusto ko ito. Ay, ang sarap makabalik sa Sweden. Nagsishoot kami ng mga totoong kwento ng mga tao. Sige, ipapakita ko na ang negosyo nila. Tara, labas na tayo. Gustong-gusto ko sa labas tuwing taglagas. Ang sarap! Gustong gusto ko talaga ang Sweden tuwing taglagas. Perpekto talaga. Sa tingin ko, astig na nagtatrabaho ang mga taong ito sa bahay nila. Parang sila lang. At hindi. Kailangan lang nilang lumabas ng bahay at maglakad papunta sa trabaho. Pero dapat natin itong makita. Oo, isa na namang trend mga kasama. Ilan sila? Sige, dumaan tayo dito at pagkatapos ay magtutuloy-tuloy na tayo. Ang tindi talaga ng araw.
Dumating na naman yung panahong laging mababa ang araw at diretsong tumatama sa mukha mo. Kita mo na agad ang lagarian, pero di ko alam bakit may malaking siminea dito. Kaya ito ay nasa likod ng ari-arian, gaya ng nakita mo rin sa mga kuha ng drone. At mayroong taladang maraming gusali sa buong ari-arian na ito. Malawak ang lupain ng mga taong ito. Paano tayo dadaan dito? Nandyan ang pinto. Sobrang tindi ng sikat ng araw. Hirap na ako mag-video. Ganun ang pakiramdam ko. Tingnan mo ang laki ng chimenea. Ooh. Oh. Napakalaki ng pabrika na yan. Oh! Tingnan mo! Bahagi ito ng mga bago ng tren. Isa ito sa mga tren. Sige, pasok tayo dito. Ilang dekada nang walang mga manggagawa sa lugar na ito. Mukhang luma ang lugar na to pagpasok mo. Mag-ingat ka, mukhang bumibigay na ang sahig. Isa-isa lang tayo. Mukhang hindi matibay ito. Ito yung kwarto kung saan nakakabit ang siminea. Nasa labas lang ng chimenea. Para saan ito ginagamit? Wala akong ideya. Mukhang mga sinturon na. Nagpapagana ng mga lagari at lahat. Nakikita ko dito na meron tayong parang batong panghasa. Ho, ho, ho. Luma na talaga ang mga makinang ito. At saka, yung napakalaking makina dun, o sigurado akong makina nga yun. Oo, pinapaandar yun ng sinturon at dadaan dito para gumana. Alam ko ang gamit ng siminea. Para yon sa pagpapatakbo ng makinang besingaw na siyang magpapagana sa lahat ng makina. At malamang nasa kwarto sa tabi nito ang steam engine o kaya naman ay ibang uri lang ng engine. Hindi ko sinasabi na steam power lang ang gamit pero oo. Hindi ko alam kung ano ang meron tayo dito. Talagang hindi ko alam. Magkakalat ang gamit dito. Ho. Oo, sige. Tara, tingnan pa natin sa loob. Ay, grabe. Diyan ka lang, ipapakita ko lang ang mga kalkulasyon na sinulat nila. Hindi nga. Oh, marami sila. Malamang ito ay isang negosyo ng pamilya na tumatakbo na sa maraming henerasyon at ipinapasa mula ama papunta sa anak at buong pamilya ay nagtatrabaho dito. Sa tingin ko, nasa tabla kang malapit ng bumigay. Gusto ko lang ipakita ang paragos. Tingnan mo. Uy. Ang laki niyan. Ang laki ng sled, ayos. At mula rito, papasok ka na sa pangunahing bahagi. Isa itong lagarian. Doon sigurong lalagariin ang tabla. Kaunti na lang ang natira rito. May sodas pa rin kalat kahit saan. Ano ta? Hindi ba parang tao ang nagpapatakbo nito? Siguro may isa sa taas at isa sa ibaba at sila ay. Oh, Ganon lahat. Siguro sa itaas makikita mo ito. Mag-ingat ka. May makikita ba doon sa itaas? Hindi naman talaga. Talagang walang laman na espasyo? Hindi, dagdag lang itong espasyo para magtrabaho. Delikadong operasyon nito. Grabe, napapagod na ako. oo. Dapat siguro pumunta ako sa gym, oh. Ito na ang gym mo. Ang astig maglakad dito. Dati, araw-araw may nagtatrabaho rito. Tingnan mo dito, may bintana. Yan ay papunta sa isa pang kwarto na puno ng mga makina. Ayos to, ang astig ng mga to. Dito sila umuukit at gumagawa ng iba't ibang klaseng piyesang kahoy. Tingnan pa natin kung ano pang makikita dito sa bukid. Yung klase. Oo, siguro makikita natin. Mukha talaga itong parang bukid. Ang daming kalat sa sahig. Sige, tingnan natin. Halika dito. Tuluyang gumuho ang gusaling ito.
Pero ito ang steam engine na magpapagana sa lahat ng makina sa loob ng gusali. Hindi ko alam kung may papakita pa natin ito. Dito magsisimula ang apoy. Tingnan mo yan. Pagkatapos, kakalat ang mga tubo. Malamang na inihahanda nila ang steam power para sa buong operasyon. Pero oo, nagkawatak-watak na. Wasak na ito sa lahat ng paraan. Sige. Ay, nagkakalas-kalas na talaga ito. Oh. Till trade verboten. Ibig sabihin nito, bawal pumasok. Pero hindi yan kamakailan lang inilagay. Dekada na ang nakalipas mula nang inilagay yan. Malamang dahil sa panganib ng pagguho. Oo, mukhang napakadelikado sa loob. Storage facility ba o iba pa? Oo, mukhang ganun nga. Ibalik sa dati ang lahat ng piyesang ginawa nila. Malamang na umaabot pa ito ng mas malayo at mas malalim. Ito ang mga labi ng bago ng tren. Sa palagay mo ba talaga dadaan dito ang tren? Kasi nandun ang mga riles. Hindi ko alam. May sense nga kung may relays dito. Tapos dito liliko, tapos dito rin siguro ikakarga. Oo, parang ganun nga. Makikita mo, ito yung imbakan kung saan nila inilalagay lahat ng tabla at iba pang ginawa nila. At may naiwan pa ring ilang mga materyales nila dito. Ito ang mga ginawa nila sa lagarian. Libu-libong piraso ng kahoy. Napaka-interesante ng paggalugad na ito. Grabe. Oh. Parang isang buong negosyong pampamilya kasama ang kasaysayan at lahat ng emosyon at alaalang naiwan dito. Sweden, ang galing mo! Salamat sa panonood ng video ngayong linggo. Kung nagustuhan mo, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng magandang komento at bisitahin din ang Bros of DK website kung saan makakakita ka ng mga kamangamangang paninda. Kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa isa na namang kamanghamanghang video mula sa iba't ibang panig ng mundo. Paalam!